Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Tungkol ito sa balita na bukas Independence Day man, lulusubin daw ng mga galit na tao ang palasyo. Ang balita ay nilabas ni Mr. Ramon Tulfo. So, nasaan ang ebidensya? Totoo ba na lulusubin na ang palasyo? So, pakinggan natin. Ng paglalagay ng may balita ngayon tungkol sa isang di umano'y plano ng ilang supporters ni Vice President Sara Duterte na lusubin ang Malacanang sa June 12, kasabay ng Independence Day. At ang pinagmulan ng lahat ng ito, isang pahayag ni Ramon Tulfo na nagsasabing mayroon siyang impormasyon tungkol sa isang umano'y plano na atakihin o pasukin ang palasyo. Bilang abogado, simple lang ang tanong ko, nasaan ang ebidensya? Kung ang impormasyon ay sapat na seryoso upang magdulot ng paglalagay ng mga harang sa Malacanang, dagdag na seguridad at pambansang alarma, bakit tila walang seryosong pagtalakay kung saan nanggaling ang impormasyong ito? Sa ilalim ng batas, ang sinumang may kaalaman tungkol sa isang planong krimen laban sa Estado ay hindi basta chismoso lang. Siya ay isang mahalagang saksi. Kaya natural na itanong, has the NBI invited Ramon Tulfo for questioning? Has he executed an affidavit? Has he identified his sources? Has he submitted any documentary or intelligence basis for his claim? O sapat na ba ngayon ang isang social media post o column upang magdulot ng pambansang panic? Kapag ordinaryong mamamayan ang nag-post na may nalalaman siyang destabilization plot, malamang ay agad siyang tatawagin ng mga otoridad para magpaliwanag. Pero dahil ba Ramon Tulfo siya, untouchable, hindi ba dapat pareho ang standard ng batas para sa lahat? Kung sapat ang kanyang impormasyon upang magdulot ng alarma sa buong bansa, sapat din dapat itong upang siya mismo ay maimbestigahan bilang pangunahing source ng claim. This is not an attack on Mr. Tulfo. This is a demand for consistency because fear is not evidence. A government action should never be based solely on unverified claims that have yet to be subjected to scrutiny. Mas nakakabahala pa rin ang epekto sa bansa. Investors do not study political gossip, they study risk. Tourists do not distinguish between verified threats and verified rumors. They react to headlines. Businesses do not wait for fact-checking, they respond to uncertainty. Every public statement suggesting attack, uprisings, or threats against government institutions carries economic consequences. Kaya dapat doble ang pag-iingat bago ito ipahayag sa sambayanan. At sa ating mga kababayan, lalo na sa mga supporters ng kahit anong kampo, manawagan tayo ng sobriety at calmness. Forceful entering Malacanang is not patriotism. It is not democracy. And it will not heal this already divided nation. Kung may reklamo, gamitin ang batas. Kung may hinaing, gamitin ang malayang pamamahayag. Kung may laban, gamitin ang balota. Pero huwag nating hayaan manaing ang galit kaysa katwiran. Sa dulo ng lahat ng ito, iisa lang ang panawagan. Present the evidence, investigate the claim, question the source, and let facts, not fear, govern the Republic. Another day. Yan. Salamat po, Attorney Regal Oliva. Napaka-simpleng paliwanag. Nasaan ang ebidensya? Kung Ramon Tulfo man lang ang pinanggagalingan niyan, kibit balikat na lang tayo. Ang dami ng mga pasabog ni Ramon Tulfo na mga bubuwit ko, no. Malala ko na naman na last year ba yun? Naglabas siya ng mga listahan ng mga government destabilizers. Kasama ako doon. Nabiglang aking mga kaibigan, kamag-anak, ala, Johnny,
totoo ba na government destabilizer ka? Sabi ko, hindi. Critic lang ako. Iba yung nag-criticize, iba yung destabilizer. Kaya Ramon Tulfo, mga naprapraning lang sila. Oh. Isang post lang ni Ramon Tulfo, nag-action kaagad ang Malacanang, barikada na, lo, barbed wire kung anumang mga barikada hindi na. Tama si Attorney Regal Oleva. Yung image, yung political instability na pinapaabot natin sa labas. Sino pang mamuhunan? Sino pang mag-invest sa atin? Wala. Kaya ngayon, lugmok ang ating ekonomiya. Halos wala nang namumuhunan sa bansa. Kaya hirap na ang taong bayan ngayon. At salamat dahil meron tayong marunong, mapagmahal, magaling na presidente na naghihikayat ng mga biyahe pa. Palala nyo nung first 2 years niya sa pagiging presidente, halos every month, bumibiyahe siya sa iba't ibang bansa para maghikayat daw ng investors. Nasaan ang nahikayat? Nasayang lang ang ating pera sa kabibiyahe pag-invite ng mga foreign investors na wala namang pumapasok. Dumadami, pataas ng pataas ang unemployment rate natin ngayon. I don't know paano, tinatanong niya kung minsan, bakit ba tayo nagkaganito? Tinatanong niya, hindi daw niya maintindihan bakit tayo nagkaganito. Simple lang yan eh. Dahil sa leadership, all of these things boils to leadership. Kung marunong ang leader, ma-unite niya ang taong bayan, susulong tayo. Kaya lang kung ang leader mahina, walang paninindigan, pabago-bago ang salita, marunong lang magsalita, wala namang nagagawa, ito ngayon tayo. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Araw na anak ko diri sa natabangan na mo og yero nga nagpatindog og bag-ong balay. So mao na ni ang iyang pag-atupan karon sa among gitabang nga yero. So mao na ni ang yero nga among gitabang nga ilang iatop karon. So mag-atop na ni sila. Ug karon human na gyud sa pag-atop kadtong ginatabang namong mga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay naatopan na. Salamat sa Ginoong natungod sa iya nakagtabang ug salamat pud sa nagtabang og sin kay kung wala ang nagtabang og sin di pa gyud mi katop. Gani pa kulang pa gyud ang among pangwarta gyud nga kuan pangonsumo. So kung wala ang nagtabang og sin
di mi katop og sin kay sa una kawayan ra man gud. Mao nang salamat di ara ko kutob. Daghang salamat po.